Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng Saint Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Tumayo po tayong lahat at sumali po tayo sa pambungad na awit. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaya-hayang tira. Ipaninyo ang trompeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya-hayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nagsasaya tayo sa dakilang kapangyarihang ipinamalas ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pangaral ng mabuting balita. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga pagmamatigas sa tawag ng Panginoong dakilang propeta. Para sa aming kawalan ng panampalataya sa paghaharing iyong itinatatag, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa tulong na iyong ibinibigay para kami maging mga tunay mong alagad, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapatid sa panampalataya, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Batong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugtog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng
luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo. At kami rinaway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon, nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkatiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mga ngahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ang tinutuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makipagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman,
Ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, ikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagat nagturo siya sa kanila na parang may isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila ay nagtanungan, "Ano ito, bagong aral?" Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay. Magandang buhay, Father. Napaka halaga ang ating narinig sa Ebanghelyo. At mabigla tayo dahil dito sinabi na ang masamang espiritu, kilala niya ang Panginoon. Ang tanong, kilala ba natin ang Panginoon? Baka mas marunong pa, mas may kaalaman pa ang masamang espiritu kaysa atin na sa araw-araw, sa ating buhay, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya, nagmamahal sa atin. Ang masamang espiritu ay kalaban ng Diyos. Dahil ang tao ay nagiging alipin ng masamang espiritu. Katulad sa ating panahon ngayon, ano ang mga masasamang espiritu? Hindi kailangan ang masamang espiritu sa labas, nasa ating sarili, nasa ating puso. Ang hindi natin pagpatawad, ang galit, ang ating pagkasakim, ang ating pagmamayabang, ang hindi natin pagbahagi,
At maraming masasamang espiritu na nagtatali sa atin, hindi tayo naging malaya. Kaya ang mga tao ay namangha dahil sinabi nila, ano ito? Bagong aral? Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sumunod naman siya. Ang masamang espiritu, kilala niya ang Panginoon at sumunod sa Panginoon. Ang tanong, tayo ba ay sumusunod sa Panginoon? Mas mabuti pa, ang masamang espiritu, kilala ang Panginoon at sumusunod. Kadalasan sa ating buhay, hindi tayo sumusunod. Kaya, maraming pangyayari sa ating buhay na imbis na tayo ay magbibigay kabutihan, kagandahan sa ating kapwa, hindi maganda, hindi mabuti. Kung hindi, ang ating naidulot sa ating kapwa ay sakit sa sarili. Ay hindi kabutihan. Kaya, sa mga pagbasa, ang salita ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ang pagpapakilala sa Panginoon. Sa unang pagbasa, sa aklat ng Deuteronomio, na si Moises, ang kaniyang sinabi na darating ang propeta na pipiliin ng Panginoon. At ang propetang ito, pakinggan niyo, dahil siya ay magpapahayag ng salita ng Diyos. At sino dito ang propet na ipinangako ng Diyos? Ay ito ay naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Nakinig ba tayo sa kanyang salita? Nagbabasa ba tayo sa kasulatan na ipinahayag ng ating Panginoon? Sa kalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo sa mga Korinto na kailangan sa ating buhay ang pinakamahalaga ng ating paningin ay nakatuon sa mga gawain ukol sa Diyos. Dahil kadalasan tayo ay nahahati. Kadalasan tayo ay maraming ginagawa, ngunit hindi gawain ukol sa Diyos. Ano yung gawain ukol sa Diyos? Paglilingkod sa Kanya. Dahil kung tayo ay nakatuon ang ating paningin sa mga gawain ng Diyos, tayo din ay gumagawa ng pagmamalasakit sa ating kapwa, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya, ang propeta nagpapahayag ng salita ng Diyos at ito ay naganap sa ating Panginoong Hesus, tayo ay nanayahan na makinig. At nasa araw-araw, tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang ating mga gawain na kailangan upang maging ganap tayo, lubos ang ating kasiyahan, ay gawain ukol sa Diyos. Upang tayo rin ay magiging instrumento ng kabutihan, kagandahan, pagmalasakit, pag-ibig, paglilingkod sa ating kapwa. Kaya, ang Ebanghelyo, ano itong kapangyarihan? Nagulat sila. Ano ito? Bagong aral. Dahil siya ay nagturo na may kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan sa tinuturo ng ating Panginoon? Kapangyarihan dahil siya ay Diyos. Dahil siya ay salita ng Diyos. Dahil siya ay karunungan ng Diyos. Hindi katulad ng mga eskriba na marunong ngunit hindi ginagawa. Sa ating sarili, baka marami tayong kaalaman tungkol sa salita sa Diyos, ginagawa ba natin ito? At sila ay namangha dahil kapangyarihan hindi lamang sa salita, sa mga tinuturo, sa kilos ng ating Panginoon. Ganap ang kanyang buhay sa salita, hindi nahati ang salita at sa kilos. Dahil pati ang masasamang espiritu ay sumusunod sa Kanya. Pagkilala
sa Panginoon dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dahil tayo ay nilikha, kawangis ng Diyos. Ang masamang espiritu nakilala ang Panginoon. Tayo ay may karapatan tungkulin na ipakilala natin ang Diyos sa mundo, sa ating lipunan dahil tayo ay nilikha, kawangis niya. Dahil tayo ay kanyang mga anak, katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. At ito rin ay upang sa buhay natin ay hindi tayo maging alipin ng anumang espiritong masasama dahil kilala natin ang ating Panginoon. May ugnayan sa Kanya. Paano natin makilala, mapalalim ang ating pagkilala, ugnayan sa Panginoon? Ang ating panalangin, ang banal na kasulatan, ang Biblia, Kanyang salita, mga sakramento ng simbahan, turo ng simbahan, paglilingkod sa mga nangangailangan, doon natin makilala ang ating Panginoon. Dahil sinabi niya, anuman ang ating ginawa sa mga pinakamaliit na ating kapatid, ginawa natin ito sa Kanya. At sinabi ni San Ignacio na matatagpuan natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Dahil lahat ng bagay sa mundo ay galing sa Kanya. At ang pagpapalayas ng masamang espiritu ay nagpapahayag na ang Diyos ay ang magwawagi. Mangibabaw palagi ang pag-ibig ng Diyos. Nangibabaw ba ang Diyos sa ating buhay? Nangibabaw ba ang kabutihan sa ating buhay? Nangibabaw ba ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa ating buhay? Lalo na sa ating panahon ngayon, sa pandemic, maraming nangailangan. Masasamang espiritu, biglang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu sa loob ng sinagoga. Ibig sabihin, ang masamang espiritu nandito din sa loob ng simbahan. Sino ang masamang espiritu sa atin dito ngayon? Tingnan natin ang ating mga puso, ating sarili, ating kalooban. Kasi ang masamang espiritu ay pumapasok din ng simbahan. Ano ang kilos ng masamang espiritu? Naging alipin tayo. Hadlang sa ating ugnayan, pagkilala sa Panginoon. Ano ang kilos ng masamang espiritu? Ay nagbibigay ng kasamaan. Naghahati ng ating komunidad, ng ating sambayanan. Paghahati, pagmamayabang, hindi tunay na paglilingkod. Pagpakitang tao, hindi sa kalooban ng puso. Marami pang kilos sa mga espiritu. Droga, abortion, diborsyo, hindi tapat sa isa't isa. At mga bagay na nagbibigay sa atin ng atraksyon at ginawa nating Diyos-Diyosan. Ang ating Facebook, ating mga cellphones, baka yun ay Diyos natin. Ang ating mga teknolohiya, ang mga biyaya na ibinigay ng Panginoon na hindi tayo makapagbahagi sa ating kapwa. At tayo naging alipin dito. Pati ang ating sarili ay maging Diyos sa ating buhay. Pati ang ating pamilya maging Diyos sa ating buhay. Maging hadlang upang ang Panginoon ay magiging tunay na Diyos at Diyos higit sa lahat. Pagpalayas ng masamang espiritu dahil ito ay nagpapahayag na si Kristo dumating sa ating buhay, nagpalaya, kapangyarihan niya. At ang kaniyang kapangyarihan na hindi upang higpitan tayo, kontrolin tayo, kung hindi papalayain, paglilingkod ng Diyos para sa atin, katulad ng ating Panginoon, pagmalasakit, pag-alay ng buhay, at kabutihan para sa lahat. Nalala, yung na-assign ako sa El Centro, isang seminarista na humingi sa akin ng tulong
Father, tulungan mo ako upang mapalalim ang aking bokasyon. Tapos ng ilang buwan at kami ay nagnilay-nilay sa kaniyang bokasyon, tawag ng Diyos, hanggang nung ako ay nilipat sa St. Jude, siya ay natuwa dahil sabi niya, Father, ako ay magpatuloy sa aking bokasyon. At nagpasalamat siya dahil dito mas nakilala niya ang Panginoon. Tayo ay instrumento upang ang ibang tao mapalalim ang kanilang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating kabutihan, kagandang loob, at magandang halimbawa. Kapangyarihan ng Panginoon, kumikilos araw-araw. Inayahan tayo na makinig sa Kanya, bukas ang ating kalooban upang tayo rin maging makapangyarihan laban sa lahat ng masamang espiritu at hindi tayo maging alipin, bagkus tayo maging malaya at bigyan din natin ng kalayaan ang ating kapwa na nagiging alipin din ng masamang espiritu sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawang langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa runan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmulang parito at hukom sa mga buhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay nagagalak sa pagsusugo ng Diyos ng ating propetang makapangyarihan sa salita at gawa. Tumatalima tayo sa pangalan ni Jesus at ating sambitin. Diyos na mawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugid silang alagad na nakikinig sa turo ni Jesucristong siyang dakilang propetang sugo ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos nawain, digin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan, ay lalo nating tupdin ang mga turo ni Kristo, propetang dakila sa salita at gawa, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maitaguyod nila ng buong tapang ang paglaban sa dilim at lungkot, lalo na sa gitna ng COVID-19 pandemic, at nang makabuo sila ng isang mapagmalasakit na lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nagtalaga ng sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos at naglingkod sa panahon ng COVID-19 pandemic, upang gantibalaan sila ng poong may kapal para sa lahat ng kanilang pagsisikap, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang lumakas ang ating pananabik na mapaghari ang Diyos sa lahat ng sulok ng ating bayan at ng buong daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kalusugan ni Emmanuel Nunez at sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito
Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Diyos na na mawain, mawain, digin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na mawain, digin mo ang aming panalangin. Ama naming pagpala, isinusugo mo ang iyong anak bilang propeta ang makapangyarihan sa salita at gawa. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu at ang kami maging masigasig na lagad iyong anak na aming Panginoon. Amen. Iwanag ng aking puso sa aming hanahanap. Ang ibig ng iyong biyaya sa amin ipadama. At tumay ng mahihina, o aming pagkasama. Sa aming saya at hagis, ang lakad Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inahanda sa hapag na ito na iyong dambana iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan tumarapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasahan upang kami mangunang umako sa panagutan dalangad mong magbago. Ang pagkanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kat siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga angeles si awit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagparito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng Espiritu ang gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na pinagtiisan kung sa loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbili natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit sarili ay inihain bilang pagkain inumin pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, ni Roberto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganin ni lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, at ng lahat ng mga apostol, ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang ating Panginoong Jesus ang nagtuturo sa atin na makinig sa Kanya, gawin ang kalooban ng Ama upang tayo maging instrumento ng kabutihan sa ating kapwa sa pamagitan ng dasal na Kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
Dili namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na mapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumulang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaniyahan sa kaniyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay mahiling na iyong bigyang kaunlaran sa panampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Pinalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila, mga kasamang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Nakay rin ang mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Ipanalangin mo kami. at sumayin niyo ang Panginoon. Sumayo rin. Yumuko kayo at panalangin ang papapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng lahat ng kasiyahan at pagkalooban kayo ng kapayapaan sa inyong buong buhay. Amen. Palayain nawa kayo sa lahat ng alalahanin at tibayan ang inyong mga kalooban sa Kanyang pagmamahal. Amen. Pagyamanin nawa sa inyo ang Kanyang mga kaloob na panampalataya, pag-asa at pagmamahal at magkaroon nawa kayo ng tamang pagpapahalaga sa Kanyang salita. Amen. At pagpalain kayo ng kapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaya kayo sa kapayapaan, mabuhay sa piling ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan ng mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanya. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sa kagandahang loob niya magpakailanman at palain ang Diyos habang